Okay, so for today, magluluto tayo. I was thinking, magluluto ako ng steak. Should I cook steak? Hi, na-addict na may manood ng live mo. Hi, King Dre! King Dre, I wanna send you Staples merch. Are you up for it? Hi, Joliana Ginudo. It's giving menudo. Hi, Jad. Hi, Aika. So, magluluto tayo ng steak. Guys, oh my gosh, I have chika. So, alam nyo naman. Oh, yay! Thank you, King Dre. So, alam nyo naman na it's been a while since naghiwalay kami nung aking dating kasintahan. Magmamalalim tayo na Tagalog. Siya na naman ang topic. Shanika, naka-move on ka na ba? Of course. So, ichichika ko lang kasi may bagong nangyayari. So, ikwento ko na lang sa inyo while nagluluto ako ng steak. So, season ko lang muna yung steak. Wait lang. I don't wanna call it love. Okay, so... Saan nakakabili ng staple shirt sa BGC? Shanika, alone ka there to steak kakainin mo? Yes, I am alone. I am a strong, independent woman. Where's Danica? Siyempre, andun po siya sa bahay niya. Okay, I'm gonna make kwento na. Are you ready for the kwento? Okay. So, ang nangyari ay, parang mag-1 year na kaming hiwalay. Diba? Tapos, alam niyo naman, nakwento ko na sa inyo na nag-reach out siya first week ng July siguro. Nag-reach out siya, tapos nagulat ako. Nakwento ko yun dati sa live ko. Na nag-reach out siya, tumawag siya, and then, tumawag siya nun, tapos like, nag-live pa nga ako, kinento ko agad yun sa inyo the next day. Tapos biglang sumali siya ng live. So, ang crazy. And then, after nun, why nag-reach out siya? Ay, naku, hindi kasi kayo nanonood ng live in the past. So, hindi nyo alam kung bakit. Wait lang. So, okay, to cut the story short, hindi ko na ikikwento yung buong usapan namin last time, nung unang beses siya nag-reach out. Parang, gusto niya atang magtanong like, about sa amin. Parang, honestly, feel ko nagsisi lang talaga siya. Yun lang talaga yun. Like, isa-summarize na lang natin, period, nagsisi, yun. Tapos, after nun, basta same day yung tumawag uli siya pero hindi ko na nasagot. Tapos the next day, nagjo-join siya ng live ko, tapos tumawag uli siya. Tapos after nun, hindi na kami nag-usap. So, parang naka-apat na beses siyang tumawag, pero 2 beses lang yung nasagot ko. Parang ganun. Tapos, like, after, hindi na kami nag-usap, etong si Blight, Danica, at saka si Bea, pumunta sa condo. Tapos, naglaro kami ng Truth or Dare. Tapos, ako yung natalo sa Dare. Tapos, ang options ay, tawagan ko yung do you wear makeup po kahit sa house? Your kilay is on fleek. Kakauwi ko lang Nag-eyebrow lang ako. Anyway,
So, pumunta si Danica, Bea, and Blythe doon sa bahay. Actually, nakakatawa kasi first time namin mag-intimate hangout ni Blythe that day. Like, usually, nakasama ko siya before. Like, open space, tas maraming tao. So, like, hindi kami masyado nagka-get to know. Pero this time, nagka-get to know kami. Tapos, ako yung natalo. Sayang nga eh. Sana sila yung natalo. May mga malupit pa naman akong dare for them. Anyway, ako yung natalo. Tapos ang dare sa akin, sobrang savage nung dare. Usapan kasi namin, okay, kailangan sobrang savage nung dare para gustuhin natin manalo. So, dalawang options ko nun. Ang una kong option is, tawagan ko daw yung ex ko or tawagan ko yung naka-fling ko. Ayoko tawagin yung ex ko kasi feel ko nanalo na ako the last time eh. Like, hindi naman sa nanalo, pero like, feel ko ang ganda ko na. Like, ang ganda ko na nagsisa siya. Tapos ako tatawag. Like, oh my God, ayoko. So, sabi ko, sige, tatawagin ko na lang yung fling ko. Yung naka-fling ko. Eh, hindi sumagot. Nakaka-irita. Masyado kasing healthy living si Koye. Kasi ano siya, PT siya. So, hindi sumagot. Ang aga matulog. You look like a younger version of Pia, yung dating ho sa Itbulaga. Sinong Pia to? Anyway. Going back to the story. Hindi sumagot. So, tinawagan ko tuloy yung ex ko. Pero deep down naman, like, joke. Anyway. So, tinawagan ko. Sumagot agad. Ang bilis sumagot. Kasi nga si Se. So, sumagot siya agad. Tapos nung sumagot siya, kasama niya yung kaibigan niya. Tapos nasa ibang bansa siya actually. Nasa Europe siya nun. Tapos ayun, binaba ko na. Kasi ginawa ko lang naman yung dare. Tapos nun, kagabi, tumawag na naman kagabi. Tapos hulaan nyo ilang oras kami nag-uusap. Dali, hulaan nyo. Hulaan nyo ilang beses kami nag-uusap. Dali! Tumawag uli. Nag-usap kami, 6 hours. 6 hours? Oh. 6 hours. 6 hours, ganun ko spinend yung Saturday night ko. Nakipag-telebabad sa dating kasintahan, diba? Oh, anyway. Ayun na nga. Tapos, oh my God, guys. Like, sabi ko kasi, nung una, actually, okay, ganito muna. Okay, in-depth natin gawin. So, linalakad ko kasi yung aso ko. Linalakad ko yung aso ko. Tumawag siya. Sabi ko, hindi ako makakasagot ngayon. Linalakad ko yung aso. Bakit? Tapos sabi niya, gusto ko mag-usap tayo tungkol sa atin. Tapos sabi niya, tumawag daw ako pag uwi ko. Siyempre, hindi ako tatawag. Gusto ko siya tumawag. So, naligo ako. Nag-ayos ako. Cause like, gusto ko maayos itsura ko eh. Tapos, ayun, nasa call ka na, ganon. Tapos, wait lang. Wait lang. Okay. Guys, 1 taon na. So, ang nangyari ay, sabi ko, bakit? Ba't ka tumawag? Sabi niya, ang laki daw naging, naging impact ko sa buhay niya. Ay! Sabi niya, ang ganda nga nung sinabi niya, ang ganda nung kwento niya. Sabi niya, hoy, hindi Sabi niya, ang laki daw naging impact ko sa buhay niya. Nung 14 years old daw siya, nung 14 years old daw siya, syempre, na-in-love siya noon. Tapos, na-in-love siya noon and
parang nasira daw yung pananaw niya sa love kasi daw may naging babae daw na, yun nga, parang pinagpalit daw siya, tapos sabi niya daw sa sarili niya, kahit kailan daw, hindi na daw siya papayag na mangyari sa kanya uli yun. Tapos, tumingin pa daw siya sa salamin. Naaalala pa din daw niya kahit na ilang taon nang nakakalipas. Sabi niya, hindi ko nahahayaan na nasaktan ako ng babae ulit. Ganon. So, ano daw, after daw nun, like, naging cold-hearted person daw siya. Tapos sabi niya, feel niya daw na pinakilala daw ako ni God sa kanya para daw ma-realize niya na he became someone, parang naging kagaya niya yung babae, naging cold-hearted siya, and he became the person that he hated. So, yun yung sinabi niya. Tapos, sabi niya na hindi daw niya makakalimutan, na naiyak pa nga siya eh. Like, nakaka-shock. Nagulat ako. Tapos, sabi niya after daw namin, ang dinate na lang daw niya is mga Muslim. Tapos, parang, ayun, basta haba na ng usapan. Hoy, huwag niyo naman banggitin yung pangalan. Kasi minsan nagsustalk yun eh. Ayun, tas ang dami, ang haba ng usapan, tas parang like, ang pinaka-end ng convo, kasi parang like, ayoko nung situation na parang nag-uusap kami bigla. Like, bakit kami nag-uusap bigla? Ano to? Like, ayoko ng any weird na sitwasyon. So, sabi ko, like, ano to? Magkaibigan na ba tayo? Tapos sabi ko, parang hindi magandang idea na maging magkaibigan tayo. Not unless magiging magkaibigan lang talaga tayo. Yun ang sabi ko. Tapos sabi niya na parang natatakot daw siyang maging magkaibigan kami. Kasi baka daw bumalik. Ang ginamit niyang word, mag-catch yung feelings eh. Yun yung sinabi niya. Tapos, sabi ko sa kanya na meron akong na sabi ko, yun nga, mag-work nga lang if magkaibigan lang talaga kami. Kasi like, hindi naman kami mag-work together as in a relationship kasi nga, because of different religious beliefs. Tapos, hanggang sa sabi ko, so, ano nakikita mo sa friendship natin? Like, do you see it parang growing and na parang like magdi-deepen ba yung friendship, ganon. Kasi, hindi ako interesado makipag-friend sa'yo if like, hindi, like, I only keep people in my life that like, I'm gonna grow with. Even friendship-wise. Tapos sabi niya, hindi niya daw alam. So, sabi ko, if hindi mo alam, kasi nga, syempre, like, ang point niya naman is, like, we're gonna meet people in the future. So, ano yun, nag-uusap kami as dating magkasintahan. So, sabi ko naman na, obviously, mayroong mga boundaries, ganun. Tapos, sa kanila kasi, parang, weird yun. Like, sa religion niya. So, ayun, parang nag-decide kami nag-decide nga siya, sabi ko pala sabi ko na parang tingin ko hindi okay if like, hindi tayo sure kung saan pupunta yung friendship. Tapos sabi niya, so ayaw mo nang, actually yun nga eh, like,
like, sabi, what can you say about friendship over or cutting ties? Yun nga eh, yun yung point dun eh. Parang bakit ako makikipag-cut ties if like, maayos naman na kami mag-usap ngayon. As like, kaya namin pag-usapan yung nangyari ng walang natitrigger, walang, alam mo yun, walang expectation. Tapos, sabi ko, wag na lang, I don't think hindi siya okay kasi nga nabanggit niya nga baka nga daw mag-catch siya ng feelings. Tapos sabi ko wag na lang. Tapos sabi niya, kaya sinulit ko na yung convo namin eh. Like, napa 6 hours. Napa 6 hours kami kasi parang last na yun eh. Tapos kami, wait lang. Kukunin ko lang yung butter. In-update ko siya sa life ko. Kasi nung unang beses na tumawag siya, mga first few times na tumawag siya, nagpipigil ako, hindi ako nagkikwento. Like, parang sinasagot ko lang yung mga tanong niya. Tapos, sinasagot ko lang yung mga tanong niya, hindi ko binabalik. Basta like, lang ako, very, mataas yung guard ko. Ayoko mag-share, gano'n, masyado. Pero this time, syempre, dahil alam kong huling kwento na, so, like, shinare ko na lahat na nangyari sa buhay ko. Shinare ko na tumira ako sa Siargao, nagbali ako, nagbangkok ako, nag-open ako ng business, na lumipat ako, ang dami ko ng bagong hobbies ngayon, mga achievements ko, ganon. Tapos, pinapakita ko pa nga sa kanya, marunong na mag-surf, pinapakita ko pa nga sa kanya yung mga videos. Tapos, nakakatawa kasi parang, nung naghiwalay kasi kami, nag-Siargao ako nun for 1 month. Tapos, diba, nag-surfing, nag-aerial hammock, nag-freediving. Tapos, pinapakita ko sa kanya. Sabi niya, nakita daw niya yun nung naghiwalay kami kasi fresh after the breakup yun. Tapos, sabi niya, like, ang galing daw kasi, nung time na nakita niya yon kasi nga siya, diba? Muslim nga siya. So, parang sensitive sila dun when it comes to like, mga naka-bikini, whatever. Kaya hindi ako nag-bikini before nung kami. To respect. Tapos sabi niya, galit na galit daw siya. Sobrang na-hurt daw siya nung nag-post daw ako ng mga naka-bikini ako noon, ganyan. Pero ngayon daw na pinapakita ko sa kanya, sobrang happy daw niya. Sobrang happy daw niya na ang dami ko daw nagawa sa life. Tapos sabi niya na good decision daw na naghiwalay kami kasi parang pinipigilan nga daw niya ako. Napipigilan niya daw ako sa life kasi nga sobrang different nga kami. Tapos, naiiyak na naman siya. Sabi niya, it makes him happy daw na to see yung growth ko, ganon. Sabi ko, oo, kasi I'm meant for big things in life. Tapos, I'm so happy now, ganon. Tapos, in-update ko siya, part doon, like, sabi ko sa kanya, alam mo ba na ang ganda na ng taste ko sa music ngayon, like, mas nag-improve kasi mahilig kaming mag-share ng music with each other before. Tapos, pinatugtog ko yung mga music ko. Tapos, tinanong niya, like, meron ba dyan for me? Like, meron ba dyang for me daw na nakanta sa'yo? Ay, hindi, wala dyan yung kanta ko. Like, wala akong song dyan for you. Like, lang yan. Like, ang ganda lang talaga. Tapos hanggang sa napunta kami sa songs namin for each other. Tapos nagpapasahan kami na parang like, ano song mo nung naghiwalay na tayo? Tapos hanggang sa may pinatugtog ko yung the 1975. Tapos sabi niya, stop. Kasi daw, nagiging emotional siya. Tapos after nun, pa nga like, nung una, di ba, happy songs pa. So, sumasayaw kami. Tapos, in-update ko din pala siya, like, kasi may dog kami together, si Uzi Jr.
Like, pinakita ko sa kanya yung itsura. Eh, sobrang laki na. As in, from puppy. As in, mukha na siyang American Bully na malaki na XL. Ganun. Like, parang siyang bulldog. Ganun. Tapos, ayun, pinakita ko sa kanya. Tapos, sabi niya, wow, ang laki. Ganun. Tapos, ayun, sabi niya, sure ka ba dyan na hindi na kita tatawagan ulit? Sabi ko, oo. Tapos, ayun, yun na. Nagbabay na kami sa isa't isa. Pero yun, to sum it up, like, sabi niya, sobrang grateful nga daw niya na nag-meet kami. Binago ko daw. So, malaki daw ng impact ko sa kanya. And I'm so happy na hindi na siya cold-hearted person. And I feel happy na it's because of me, even if, like, we didn't end up together, for him to parang it really was like a lesson for him. And I feel like, Lord, bakit ako yung lesson? Hindi pa pwedeng ako yung endgame? Bakit ganon, Lord? Bakit ako yung lesson? Okay, anyway, yun lang. What do I feel about him right now? I feel relieved. I feel relieved na nagbago siya. And I'm not saying siya yung problema nung kami. All I'm saying is, like he needed that change. He really needed that. And of course, I also grew after that. But yeah, like we both grew. Pero he really needed that, you know. Now, ang open niya, like, basta he's changed now. He's more appreciative now. Loving, ganun. So, yun. Yun lang naman. Guys, if may time kayo, paki-like naman, post, comment, repost, like, share, and comment dun sa pre-New Year Reels ko. Please, thank you. Tsaka TikTok. Para may engagements. Hindi ko nababasa masyado yung comments nyo kasi madumi yung hands ko. Nagluluto ako. So, like, hindi ko mabasa. Narinig ko nga rin yung mga songs niya for me. Tapos tinanong niya pala, like sabi niya, anong tingin mo yung story natin? Do you think it's a sad story or a happy story? Sabi ko, steak. Steak ang niluluto ko. Sabi ko, I think both. Kasi it was like a sacrificial love eh. Parang, kahit nagkano namin naging love yung isa't isa, we had to let go. Kasi like, hindi, magkaiba talaga kami eh. Like, it just, no matter how much we wanted it to work, like, magkaiba talaga kami. Yun lang. Sana meron akong maple syrup or honey. Sobrang sarap ng honey sa steak. Na-try nyo na ba yun? Honey, honey, I can see the stars all the way from here. Yun lang. Can you see the glow on my window pane? Anyway, as for me, ang dami kong plano sa life and like, ang dami kong blessings lately. I'm so happy. Hi! I have a clothing line and like a bunch of other businesses. Like,
I have social media marketing. Napanood ko yung live niya sa TikTok ni Danica. Aliw na aliw ako sa'yo. Oh, thank you. Ba't ka naaaliw? Guys! Ba't ka naaaliw? How old are you, ate? Sige nga, guess. Are you gonna go back to flying? Yes, next year. Not this year. Alam nyo, nakaka-pressure minsan. Ang dami nagtatanong sa akin, are you gonna go back to flying? Pilot ka pa ba? Like, honestly, nandun pa rin yung license and I will continue it. Pero I just don't wanna be pressured right now. Kasi, if magpa-flying ako, I have to leave the country. And ayoko pang umalis ng Pilipinas. So, sabi ko sa sarili ko na, okay, susulitin ko, hindi ako aalis ng Pilipinas for now, and gagawin ko na lahat ng gusto kong gawin dito, tapos saka ako itutuloy yung flying. Like, hindi naman ako nagmamadali. Like, I'm earning good money. Like, it's still my ultimate dream. So, yeah. 27. Do I look 27? Oh, thank you. Anong yung nag-panic attack? Ano yung kwentong nag-panic attack? I forgot. Sa Pinas mo gusto mag-stay for good? No. Hindi ako, like, I feel like, no, I don't wanna live here forever. Gusto ko mag-Europe. Gusto ko doon tuloy. Where are your parents? Wala. Nasa bahay nila. Sana may honey ako. Hindi yung honey na tao yung honey na matamis. Pero pwede na rin yung honey na tao. Honey! Ems, what's cooking? Good looking? Niluluto ako ng saltikaw. Sige na nga, lalagyan ko ng konting sugar kasi wala akong honey. Even though healthy ng honey. July? Anong July 27 or 28? Ang kalat. Medyo okay kayo ni Yasi's life. I always get that a lot. Actually, dati friend ko siya. Ngayon hindi na. Kababata ko kasi siya. Pero dati, nung bata kami, nung hindi pa siya super nag-aartista, nagbabagyo kami. Tapos like, ang akala kami yung magkapatid, hindi kami ng sister ko. Yung kasama mo, babe, mga influence. Sana all magaling magluto. Saka sila na din. Hindi ko na-gets. Anong saka sila nila na din? Like, nagluluto ako Pakiulit na lang yung sinabi niyo. Shiny Days. Shiny Day 1. Oh, cute. Okay. Also, the way you talk, parang si Yasi. Oo, magka-bosses kami.
Ano meron sa Good Gang? Andun ako the whole time. Punta kayo. GG Turf All-Stars yun, kasama ka. Yes! Please come! I love ang sarap nito, guys. Itong chili oil nito. Ang sarap niya. Like, ubos na. Wait lang. Pagkasama ko si Danica, tawang-tawa lang ako lagi. Like, wala. Tawang-tawa lang talaga ako. I love her so much. Hi, Claire! Niluluto ako ng steak. Ayan o. Tingnan niyo. Ay, ito pala. Ano weight mo? Hoy, bakit kayo nagtatanong? I'm 55 kilos right now, honestly. She's a little bit thick. You know, she's a little bit thick. Nag-meet na din ba kayo ni Krisha? Hi! Na-meet ko siya sa Revel dito. What's your advice, ate, sa 23-year-old na you can guess sa Batang Quiapo? Bakit? Hindi mo ako artista. Actually, dati, nung bata ako, gusto ko mag-artista. Like, kaso, ang ayoko is pumila. So, gusto ko maging artista ng hindi pumila. Eh, hindi naman pwede yun. So, never mind. Asan yung tissue? Asan yung tissue? Wait lang, ah. Asan yung tissue? Ay, hindi eh. Asan yung tissue? Asan yung tissue? Gusto ko yung kayo yung tinatanong ko kung asan yung tissue, pero wala naman kayo dito. Oh my God. Ano? Asan yung tissue? Teka nga. Ito na nga lang. Laglag. Ayun. Are you still friends with Sophia? Honestly, parang hindi na. And hindi kami nag-away. Nasiraan lang ako sa kanya. Like, may nanira sa akin with her. And it's fine. It's okay. If people are not gonna hear me out, so be it. Wala nang rice. Okay lang. Sign to na hindi ako mag-rice. Hindi lang.
sa inyo ulit. Azula, kumain ka na. No. Pero guys, tama na. Like, stop asking me about that na. Cause like, move on na. Mabait siya. Mabait siya. Tsaka humble siya. How's your day-to-day? Productive? Ay, actually, hindi masyado. Kasi, nakapang-gym ako. Mag-gym dapat ako. Kaso pumunta yung friend ko dito, nakapagdaldalan. So, wala na. Wala na. Siyempre, kapag dinaldal ka, makakaalis ka pa ba? Siyempre, pipiliin mo yung daldal, diba? Kaysa mag-gym. Ang hirap na nga mag-gym, tapos dadaldalin ka pa. I'm OC. Gusto ko malinis. Hi guys! Magva-vlog ako. Actually, magva-vlog na uli ako. Like, inuna ko lang muna yung responsibilities ko. Tapos ayun, magva-vlog uli ako. Okay, sige na. Bye na guys, kakain na ako. And mag-me time na ako. Thank you so much! Paki-follow ako sa TikTok and like, comment, share on all of my new 3 posts para ganahan ako. Bye! Ay, sige, papakita ko muna sa inyo niluto ko. Ayan. Okay, bye!